Good morning guys! Maaga tayong gumising ngayon kasi uuwi na kami. At nandito kami ngayon sa Dennis para mag-breakfast. Ayan, nagsasarap ng menu nila guys. So order tayo today. May nakita kasi ako. Mag-French toast lang tayo today. Yung berry French toast na tinatawag. Tsaka ayan ang order ko guys, berry stuffed French toast. Yan. At saka yung dalawang French toast. Oh my God. Yan yung kanya. Eggs Benedict. Wala pa yung dalawang pancake niya. Good luck guys. Tumawag na din kami sa airlines nga pala kanina. Ang haba ng waiting time. Mga almost 2 hours siya guys. Para mag-upgrade ng seats. Gusto kasi namin yung leg room niya is, yung bang wide siya para hindi kami mahirapang umupo. Yan, pagkatapos nito guys, uwi din agad kami para makapag-prepare na tayo. Yan, ang sarap niyang ng French toast. Meron kami nito sa Edmonton, nakatry ako. Mahal sila dun guys. $23 ata. 2 years ago pa, last ako nakakain yan. Kasi wala pang Dennis dito sa lugar namin. So mga 15 minutes away kami nagta-travel. Yan. Ang sarap niyan. Para siyang dessert guys. Meal yan dito sa kanila pero para sa akin dessert kasi ang tamis-tamis niya. Mura lang yan siya guys. $13 lang ang French toast. Doon nga ako nagulat dito sa sa Burnaby. Ang mumura ng pagkain nila guys. Compare siya to dun sa amin. Ang mura niya. Ayan, nakabalik na tayo guys. Magpe-prepare na tayo. Ayan guys, nakapag na tayo ng mukha natin, nakapag prepare na, tsaka ng buhok. Papakita ko lang guys yung nabili ko guys. Ito mga lang to, mga souvenir lang natin. Yan yung magnetic na Volkswagen van with surfboard on top. Tapos napakita ko kanina yung snow, parang may snow siya sa loob. At ito guys, yung mga baby sharks na lumalangoy, 2 baby sharks, lumalangoy siya sa loob. Tsaka isang keychain. Na deer ba yan? Pero mataas yung niya, mahaba yung sungay niya. Tapos may nakalagay na Vancouver, Canada na flag, na maliit lang siya. Sa Tapos yung bingo cards natin guys, binili ko yan dito. Mahilig kasi ako bumili ng ganyan. Maglaro-laro pag nakakadalaw lang naman sa mga convenience store. Ayan. Tapos guys, nakarating na tayo guys dito sa Vancouver Airport. Wala lang, pa-video-video lang tayo guys para ma-update. Tapos may nagre-reklamo na naman guys. Meron na naman silang issue dito sa sa boarding area. Ewan ko yung mga dispute. Tapos syempre guys, TikTok ako guys. Nagti-TikTok dito. Pero hindi ko yan upload guys. Kasi nakakatawa. Hindi ko alam yung stepping yan. Ayan, pakita ko na sa inyo guys ha. Pakita ko lang sa inyo yung paano na tayo niyan. Take off guys. Medyo nagulat ako. Usually hindi kasi ako nakakita ng ganito. Kaya pala ang bagal naming mag-take off, yung pala may nauna sa aming airlines. Magkapareho pala sila ng ng dadaanan. So inantay talaga namin to guys ng mga 5 to 10 minutes ata. Ayan, meron kasing nauna sa amin so inantay muna namin siya guys bago siya mag-take off. Ang tagal talaga nito guys, almost 10 minutes to.
para nasabi ko nga sa utak ko, traffic ba? Ayan. Kasi usually ang nalalaman ko, iba-iba kasi naman yung nililiparan ng iba-ibang airlines. Iba tong airlines na to eh. Pero, ewan ko lang ha. Baka mali ako yan. So, kami nang kasunod guys. So, kami naman ang magti-take off, diba? Ayan. Papakita ko na lang sa inyo guys yung mga nakuha ko sa taas. Ang ganda talaga niya. Yun ang gustong-gusto ko guys pag nagta-travel. Kasi nakikita ko yung yung kung ano ang itsura nila sa taas, yung mga area, kung crowded ba siya, kung organized ba yung lugar nila, 'di ba? Makikita mo siya. Ayan. Tapos nagzo-zoom ako sa mga barko, zino-zoom ko yung mga airport nila. I mean yung mga area nila. Yan ang gustong-gusto ko guys. Alam nyo, yung pagkatapos nung coastal road ba ang tawag dun sa Davao, yung parang boardwalk. Ano ba yun sa Davao? Pagkabalik ko noon ng 2023, na siya, medyo tapos na siya guys. Almost tapos na siya. Nabigla talaga ako sa sa taas. Kasi ang ganda ng coastal road ng Davao guys. Kung makikita nyo siya sa taas. Ang ganda niya tingnan. Tapos, siya, hindi talaga siya katulad nung mga nasa ibang lugar. Medyo makalat-kalat siya. Tapos meron din siyang mga area na may mga magaganda. Parang ganito, meron siyang magagandang area na parang organized yung area. Tapos meron din yung area na medyo kalat-kalat siya. Parang ganyan. Ayan. Ang ganda niya talaga tingnan guys. Tapos, naka-travel din ako sa maganda din tingnan yung Thailand. Meron din silang mga area na pag city ang gaganda. Medyo makalat siya. Meron ding iba na medyo magaganda. Tapos pagdating mo naman, nag-travel kasi kami from Bangkok to Phuket. Ang ganda talaga ng Phuket kasi island siya guys. So makikita mo yung may mga farm. Kagaya nito guys. Diba? Ang ganda niya tingnan yung farm. Nakikita mo talaga yung mga square-square. Tapos dito guys sa Edmonton talagang organized yung mga bahay talaga nila na para siyang community gated community, mga ganyan. Organized talaga yung pagkakaplan. Yan, tingnan nyo. Yung pagkakaplan ng every area. Tapos doon naman sa Mexico guys, ayan guys, maglaland na tayo guys. Edmonton na to guys. Nagpunta naman kami ng Mexico guys. Meron din silang may mga farm, meron ding mga area na bakante masyado na parang dry masyado sa Mexico. Tapos pagdating mo naman dun sa island, Mazatlan kasi yung pinunta namin, city na siya. So maganda na naman siya. Maganda talaga siya guys. Kaya yun ang gustong-gusto ko pag lumilipad is magta-travel yung mga area. Tinitingnan ko, gusto ko talaga sa window ako naka-book or nakapili ng seats, guys. Tapos ito yung Edmonton Airport ha. Ito yung gustong-gusto ko guys dito. Is, siya, tahimik dito sa Edmonton Airport. Marami naman silang kinikater na flights. Pero to dito masyado silang tahimik. Ito yung gusto ko dito. Hindi siya chaotic ba? Nakapunta na ako ng yung Bangkok is naman kasi siya malaki siya. Yung sa Mexico, maliit siya kasi Mazatlan kami nagland. Pero chaotic pa din siya. Ewan ko kung anong meron dun. Baka sa layout. Siguro, baka sa layout. Tapos ito na guys, pasakay na kami guys. Meron kasi itong bus na umiikot para may masakyan ka papunta dun sa kotse kung saan mo pinark yung kotse mo. Kasi iniwan namin yun ng 1 week. Guys, thank you. Dumating na kami guys. Andito na yung kotse namin. Nakita namin agad. Ay, dito palang susi sa akin. Kunin ko muna guys. Ayan, dito na guys ang bayaran guys. Ticket. Oh? Insert ticket. I thought I gave it to you. Ngayon, magbabayad na tayo guys. Para makalabas ka.
$92 for your credit card, Marie. Yeah, I gave you the credit card. I don't have So, 92 guys. $92. To be exact siya guys, 5 days. Hindi siya inabot ng ano. Hindi siya inabot ng 7 days. 5 days na iniwan namin. $92. Ayan, uwi na tayo guys. Ba't parang dumilim? Nako. Okay. Tapos pag nabayaran, mag-open na yan. Diyan ka makakalabas. Pag nabayaran mo, tsaka siya mag-open. Ayan na. Kaya dito sa Canada, hindi pwedeng wala kang sasakyan. Pwede namang wala kang sasakyan, pero hindi ka talaga makakapamasyal-pasyal or magta-travel ka, dapat nakaano ka. Where's those pillows? Mag-taxi ka or mag-cab ka, ganun. Tapos hindi ka makakapasyal-pasyal ng ano, ng madalian. Kagaya ng Sylvan Lake, mga more than an hour lang siya. Hindi ka makakapasyal-pasyal. So, ewan ko lang kung may taxi papunta doon. So, kadalasan, ewan ko kung may bus. Kaya talaga, lahat ng tao dito may sasakyan. Yan. Unless na lang guys, yung mga nagtatrabaho ng, yung amo dito is magtrabaho lang talaga, tas malapit yung tinitirahan mo. So, bus ka lang, work, bahay, bus, mga ganyan. Pero kung gusto mo maglagalag guys, dapat may sasakyan ka talaga. Yung may enjoy mo yung Canada. Papa John's. Where is Papa John's, Marie? Huh? Where is the Papa John's? We're gonna pull over here, and Marie's gonna look up Papa Nice. Marie. Poutine. Really? Regular meat? Oh, nothing beats a classic. Ah, okay. Yeah. Ooh. Mga almost, ano na dito guys, 2 p.m. Nagutom na kami, kaya nag-order muna kami ng makakain bago makauwi ng bahay. Tsaka ano talaga guys, hilong-hilo talaga ako guys. Sa ano to, sa pagdadrive ng asawa ko. Kasi pag hindi niya na dahan-dahan ba yung pag binilisan niya yung liko ng liko. Kasi nahihilo talaga ako kahit nung maliit na ako at palaki. Nagwawan ako, nahihilo talaga ako guys. Kaya pag hindi ko siya napagsabihan, pinabayaan ko lang, ayan, paano din yan siya. Grabe makaliko ng ganyan, makadrive. Kaya nahilo talaga ako guys. Pero pauwi na kami, nag-aantay lang ako ng makakain namin. Better. Uy! Yeah. Here for you. Uy! Kitty cat. Oh my God, so the cat's been visiting. Yeah. You have to wait for your food for a minute. Ayan guys, nagulat talaga ako guys. Nakahiga na ako nito ha kasi hilong-hilo na talaga ako. Ang pusa, pumasok agad. Nakita niya kami na nakauwi na, pumasok agad siya. Ito guys, hindi namin alam kung sinong may-ari nito guys. Itong pusa na to, everyday to dumadalaw sa amin. Tapos pinapakain namin siya nung binibilan kasi namin siya ng pagkain. So hindi namin alam talaga kung sino may-ari nito. Nag-umpisa lang tong bumisita sa amin nung winter. Siguro mga mga January. So, ilang buwan na siyang bumibisita sa amin. Tapos, nawala kami ng 5 days, guys. Siguro, everyday siyang nag-check sa amin at walang nagbubukas sa kanya. Na-timingan naman siya na pagdating namin. Siguro nakita niya, yung mga loko, bumalik na. Ay, pumasok agad siya sa pintuan. Kaya, nabigla ako, natawa tuloy ako sa kanya. Ayan. Yan yung pusa na bumibisita sa amin, guys. Ayan guys, so nakauwi na tayo guys. Magbabaybay na ako at magte-thank you. Ang cute naman ng pusang to. Ayan. So tapos na ang natin sa Vancouver. Dito naman tayo sa mga malalapit. So update ko lang kayo guys
next day na naman guys kung saan tayo pupunta. Plano ko kasi punta kami ng Ukrainian village. 4 years na ako dito sa Canada pero hindi pa ako nakapunta dun. So, pakita ko siya next day sa inyo guys. Gusto ko siyang mapuntahan before ako makabalik sa work. Kasi pag nag-work na ako kung minsan, pag day off ko, gusto ko lang sa bahay. Kaya update ko na lang kayo. Thanks guys. Ingat lahat. Bye-bye.